What is up, everyone? Welcome to a new episode of Podcast Yarn New Gen! So, Miko, tell me, what is up for today's discussion? So ayan nga, so ang pag-uusapan natin for today's video is transferring schools. Ay, wow. Medyo veteran tayo dyan, di ba, TK? Kilala mo na ako kasi mag-classmate tayo Ikaw, before. veteran. Ako hindi. Ay, oo nga pala kasi May ano yan loyalty eh. yan siya. Loyalty Pwede na siyang award. bigyan ng Loyal yan award. sa PSU. I mean, Grabe. sa school nga, loyal ako sa ano pa kayo. Oo. Uy! Sino kaya yan? Sino kaya yan? Reveal. I-drop niyo mo. Name drop. Spill the tea. Name Spill drop. the tea. I will not. Okay. Thank you. Okay, balik to this topic. So- ano yun? Introduce mo nga sa amin. Transferring schools basically is yung paglipat ng estudyante ng school. From one school to Nagalog. another. Di ba? Ganun siya. There's no other explanation. It's basically self-explanatory na rin for the topic itself. Okay, so meron kaming Fishbowl. kaming fishbowl Nagbabalik of ang fishbowl. questions. which we are going to discuss Mhm. habang sinasagot namin. So, sinong una? Ako magpili. Yes. Sige, kasi kanina. What are your personal experiences or stories of individuals who successfully transferred schools and how it impacted their lives? Ready si Miko. Well, Automatic si siyempre, Miko na yan veteran tayo dyan. Siguro sa buong buhay ko, hindi lang 3 times ako nakalipat na school. Ay, we. Kaya sobrang dami kong nakikilala kasi nga palipat-lipat ako na school. Pero anyway, in terms of ano naman, yung success stories ko sa paglilipat, parang hindi ako, ang kagandahan sa akin, nakapag-adjust ako sa lahat. Hindi ako nagkaroon ng feeling na parang na-left out ako or something ganun. Pero although nung junior high school kasi from public to private, syempre iba yung kultura ng public, iba yung kultura ng private, medyo nahihirapan ako kasi mas strict yung uniform. Pero naka-adjust ka naman. Naka-adjust naman ako. And yung kasi from totoo talaga, I've stayed longer sa private. Talagang sadyang mas in-embrace ko yung kultura ng public school. Kaya, alam mo yun. Mas masaya ba? Mas masaya kasi una sa lahat, yung assignment hindi sobrang higpit. Pangalawa, yung uniforms. Nako, hindi kahit mag-suit ka na ng sando sa school, papasukin ka pa rin kasi hindi ka questionin. Nag-private ka kasi if you wear something na hindi magustuhan, syempre. Iba yung rules. Rules are rules. Ika nga. Especially sa mga Catholic schools. Like, i-implement talaga sa inyo yan. Sobrang Over. i-impose. Kailangan you should be modest when you dress. You should be modest. Oo. When you transfer ka ng Stricter. schools. Stricter. Kayo guys, ano yung mga experience nyo nung nag-transfer kayo ng Wala schools? akong experience sa pag-transfer ng Ay, oo nga pala. Si ano pa ito? Si Loyalty Bigyan ng Award pala loyalty to eh. award. Been to si to TK. PSU my whole life talaga. Since kinder. Tapos, doon din ako nag-LM, doon din ako nag-junior high. Tapos ngayon, Senior high. Senior High high. pa rin. Kaya yun, kaya tayo nagkakilala. Wala akong experience. Kaya, ayun, may kinig na lang ako sa inyo. Sige. Ikaw, Alex. Ako na lang mag-share. Kasi, paano mo ba ito papasok? Nag-kinder ako sa Life College. Life College? Oo. College. Pero 2 years ako doon. Then, LM sa pilot, like hanggang grade 3. Nag-pilot ka rin pala? Oo. Wait lang, so meaning naabutan kita, pero hindi lang kita napapansin kasi shy type kasi ako eh. Ay, hindi. Shy type. Shy Wow, type kasi. grabe, shy type. Kung ganun, ibig sabihin, introvert ako. Oo. Introvert ka, for sure. Yun, ganun talaga. Sa pilot, hanggang grade 3 lang ako kasi kasi dati, yung office nila ng parents ko, dito pa around area ng bayan. Then, naglipat yung office nila hanggang doon sa may Santa Monica na. Then, parang half a year ata, ako lang mag-isa dito sa bayan. Sa buong grade 3 ako. Grade 3. Oo, mag-isa lang ako. Hatid ako sa umaga, sundo sa hapon. Then, andun sa nag-decide, lipat na lang daw ako sa Santa Monica. Then, yun na. Pagdating ng high school, dyan pa rin sa Citysay. Hanggang ngayon, Citysay pa din. Solid. Oo. Alam niyo, ako may experience ako sa pag-transferring schools. Though, I think for me, hindi mo siya masasabing bad experience or good experience kasi along the way, I gained wonderful friends. I gained great friends. Kasi back when I was grade 7, I had to transfer to a different school. What school? Secret. Secret. Nung grade 8 ako, I had to transfer to a different school. Pinilit ako ng parents kung mag-transfer. no choice na talaga. No No choice choice. ako. Like, sabi ko, Wala tayong magagawa. sabi ko, bilan mo ako ng iPhone, mag-oo ako. Sabi niya, yes. Hindi ako binila ng iPhone. Pero okay lang yun. Like, pagdating ko talaga sa school na yun, na-culture shock ako kasi nga, like, everything was one color. I know. Everything was one color. At saka, like,
ang prim and proper, in my opinion, ang prim and proper talaga ng mga students doon. So like tahimik lang ako pagpasok ko, and there was this one girl na nag-approach sa akin, and until now friend ko pa rin siya. Like, Yay. and my experience with that school is like a love and hate relationship. Kasi doon talaga nagpabaya ako. Kasi like, I didn't really feel comfortable when it came to that school. Kasi nga, yung heart ko nasa school Doon ko pa rin, currently. oo. So, once I was transferred, I was like, 1 year and I'm out. 1 year, and nangyari nga. Really? But, you know what I gained from that 1 year in school was a great set of friends. Like, solid talaga So, na mga dahil sa kaibigan. kanila, naging worth it yun. Yeah, naging worth it talaga siya. And, alam niyo yung, napapaisip ka na lang, what if I drop? Like, mid-year, or bago pa man magsimula yung year, I just dropped and went back. So, you Ano wouldn't kayang have met mangyayari? them. Like, kaya low-key, I'm kind of thankful na like, tinuloy ko siya. Like, I pushed through. Kasi if not, I wouldn't meet them. You know, I'm so happy. Like, na I was brave enough to like, just persevere through the year. Kahit, Angas, persevere. persevere! Like, Wow. grabe, Push through ka. challenge! Nag-transfer lang ng Alam mo, school. nahihirapan talaga. Or nag-gera. You know. So, yun. So, yun. Sino nang magbubunot sa sige, fishbowl ako muna. natin? So, next question. Nagbubunot si Alexa ng Sa mahiwagang fishbowl. The question is, what should the students do if they're unsure whether transferring schools is the right decision for them? So, sinong sasagot? Okay. Siguro, kung sa akin, kung ako yung tatanungin, personally, ask people, ask parents, ask your teachers, the people you look up to, kasi maybe they have valuable advice that may further help you to choose which school. Another thing is research. Oo, Kailangan mo tama. mag-research. Oo. Like, we have access to information na. So, like, hindi mo, At our fingertips. di mo na kailangan pang maghalukay dyan na, should I go here? Like, just search it. Like, search the quality of Oo, education there. May background na yung background ng school. Ba yan? Oo. Hindi, tama naman kasi talaga. Tsaka kung unsure ka, talagang contemplate kasi buong summer you can contemplate kung mag-transfer ka o hindi. Kaya for me, hindi siya basta-basta. Hindi siya binibigla. Kaya dapat pag-isipan mo ng gusto kasi hindi lang academics yung pinag-uusapan mo doon eh. Siyempre, what if, for example, naglipat ka tapos torture lang din pala yung mangyayari sa'yo. Yung social life mo din. Actually, nangyari to sa akin yung dito na naging unsure talaga ako. Like, kailan ko ba unsure to? Dito, pagpasok ko ng high school. Kasi, yung school ko ngayon, hindi ko siya alam na nag-i-exist talaga siya. Like, doon talaga, hindi ko alam na nag-i-exist yung school na yun. Kasi, like, parang one time ko lang nalaman, may school pala dito nung sinunod namin yung pinsa ko na nag-aaral doon noon. Then sabi ko, tinanong ko sa mama, maganda ba dito? Like that, ganon. Tapos tinanong niya, sabi niya, oo daw, maganda naman daw dyan. Actually, may mga office mates ako dyan na nag-graduate, ganon. Maganda daw education dyan, ganon. Same with nung pag-senior high ko. Kasi, ito yung senior high ko, pinakamalala na nag-unsure talaga ako if I should continue on sa school na to or mag-transfer na ako. Kasi feeling ko, parang wala dito yung gusto ko, ganon. Pero, contemplate talaga, pinag-isipan ko, anong mangyayari. Pa 50-50 ako kasi, pag umalis ako, yung mostly ng friends ko, mag-stay doon sa school. Pero baliktad pala. Pag umalis ako, mawawalan ako ng kaibigan. Like, lahat ng friends ko doon sa school. Mali-left out na naman ako, panibagong adjustments. Pero pag nagstay ako, okay, go with the flow, tuloy-tuloy lang, ganon. So, katulad ka sabi ni Marga, pag siguro, thankful din ako na nagtuloy-tuloy ako kasi ngayon, mas nadagdagan yung mga friends ko, siguro mas naging open ako sa mga tao about on things like this. Mas madami ka ding na-experience na bago. Tsaka parang nung nag-stay ako, mas maraming opportunities na nag-open sa akin like that. Like this, ang podcast yarn. Alam mo, and if you're unsure, you should go for it. For reasons na, yun nga yun nangyari sa akin. Like kanina sabi ko, I was unsure, ayaw ko, pero I went with it. Kasi, once na pumasok ka na sa situation na yun, pwede ka rin naman mag-back out. You always have the choice to back out. True. So, if you're unsure, like, Go sumabak ka na kahit hindi ka sure. Kasi Kasi pwede ka pa namang you're already bumalik. there. Pwede ka pa namang bumalik. And like me, malay mo,
Meron ka makuhang friends. Like, So, along the basically, way. Oo. What you're saying, hindi mo kailangan mag-commit. Ikaw, kanina ka ba? Tama ka na, tama ka Medyo na. kanina, Pero tigay, diba ha? sabi nga nila, you'll never know unless you try. Kaya, Oo, go for it. Actually, dito nga sa podcast, Oo, unsure nga. unsure din ako nung una. unsure Same, tayo gusto ko lahat siya eh. unsure kung ano yung maging pa siya sa akin. Pero, you'll Here never we know are. unless you try. Legit Here we lang are. namin. Kasi Yeah. tayo. Ganun. Ano nga, yung reason nga namin, kasi bored kami. Bored. Oo. Same kami ng mga reason. Bored. Wala akong Bored. magano summer. O di, salang. Yun, So, tapos you never nag-audition know. kami, Yeah. nagkita-kita kami dun. Tapos, And then we just clicked. Uy, ang galing! Wala na bigla, no? nag-click. Ay, no. Tama na kayo, mga Okay. asa. Ako na Let's go for the Next next, question. fishbowl Sana question. hindi mahirap yung tanong ko, kasi nga, wala naman talaga ako experience. Loyalty award. Guys. What are the key factors someone should consider when thinking about transferring to a new school? Ooh. Sinong gustong sumagot? First, yung environment. Oh, tama. Oh, Environment like in general, whether or not yung school toxic ba? Like are there bullies, ganon? Or maganda ba yung location, yung environment? If like ayon siya in your way of learning, yung learning style mo, ganon. Oo, tama. Yung environment. like yung schedule. Oo. Sa akin, yung quality. Not in the way na yung isa mas, dito, kasi dito, mas maganda to dito. In But, general. kung saan yung, kasi, you know how some schools have a forte? Oo. Like how this school specializes in medicine, Yun. this school specializes in Engineering. mathematics, this school specializes in law-related courses. I mean, kung saan yung nag-a-apply sa'yo, I think it's great to consider which one your heart desires kung mag-enroll ka to a new school. And another thing is yung sa parents. Can you further emphasize on it? Siguro yung sa parents, katulad ganung binanggit ko kanina, yung naglipat yung parents ng office, sabihin natin na dati yung office nila malapit dun sa school na pinag-aaralan mo dati. Pero another thing is sa parents is baka yung financial stability. Yung work? Oo. Kasi sabi natin, kunyari, pag hindi umalis yung parents mo sa work na to, baka mas mahirapan ganun. Kaya no choice ka, wala ka ng choice kasi need mo talaga mag-transfer sa another place para mapagpatuloy yung dapat mong gawin. At saka, may mga kakilala kasi ako na lumipat-lipat talaga ng mga schools dahil sa financial stability ng parents nila. Kasi, lalo na pag marami kayong magkakapatid, na mahirap talaga na pagpatuloy yung studies sa isang place, lalo na kung yung place na yun is hindi suitable for work like that. Any For me, examples pa, guys? practicality. Kung alam mong hindi ka maaga magising, kung alam mong hindi ka morning person, lipat ka sa school na mas malapit. Pero kung kaya mo naman yung mga challenges, for example, traffic, stuff like that, go ka sa malayong school. Pero syempre, practicality mo rin talaga ako for school eh. Lahat naman naging schools ko within the vicinity of my area lang talaga. For example, bayan talaga ako nakatira, di ba? Oo. So lahat ng schools ko talagang bayan. Kaya ang lapit ng bahay mo ngayon sa school. Walking distance. Actually nga, Nilakad mo lang ba? binabash na ako ng mga teacher, sabi sa akin, ikaw ang lapit-lapit ng bahay mo, pero ba't nagpapakotse ka pa? Tapos sabi nung, Pero nilalakad mo lang minsan. may mga time na nilalakad. Alam mo, advice ko sa'yo, get a skateboard. Paano ako mga-skateboard yung kalsada paakit ng ganun, paahon? Paano? Hindi ko pa Dumula siya pababa. Kung palusong, dos din ako pababa. Di ba? Wala. So, sayang. I mean, So, ikaw na. Turn mo na Oo, sa fishbowl fishbowl. ka na. mahiwagang fishbowl, alright. Fishbowl. di ba yan Ginagaya niya yung mahiwagang street fishbowl. food. Oo. Hala si Fishbowl. ate. Ano sauce mo, miss? Sige lang, be. Si ate. Okay, ito na yung question. What challenges might students face during the process of transferring schools, and how can they overcome them? Again, I have nothing. I have no experience. Sige. Kung wala ako na lang start. Siguro naku-culture shock sila. Mm. Sabi natin, you're from private school, tapos public ka. Wow, maninibago ka talaga for real. Sabi natin, hindi naman sa Paanong paraan? siguro, general na lang natin, hindi natin tayo mag-specific. Sa private school, kasi may mga times na more stricter sila than public. Lalo na pag sa uniforms. Kasi, sa private talaga, need mo talaga follow down dress code, ganun. Kasi sa public, sabi natin especially, na pwede ka kahit pag white t-shirt ka na lang, papapasukin ka na ng guard. Like that.
For some schools require talaga full uniform with ID. Pati, ba kasi ibang Socks schools pa, din. diba? Pati Pati socks, socks. socks and shoes, di ba? Kino-consider yun. Oo. Tsaka, ano ba? Ano pa ba? Sa other, ano ba ito? Ano ba? Sa teaching style din. Oo. Kung may experience kayo, iba yung teaching styles din minsan pag nagtatransfer ka. Kasi sabi natin, sa school mo dati, yung teacher mas matok. Na more on discussion, more on visual aids. Samantala, nung lumipat ka dun sa school mo, sa bagong school, mapapansin mo, more on, guys, dikit nung nung visual aid. Kopyahin nyo to, isulat sa notebook. Like, aralin nyo to mag-isa, ganon. Pero kasi parang ang hirap i-predict ang teaching style ng isang school, especially kung wala kang experience sa school na yun. Kaya yun din ang nangyari sa akin. Speaking of teaching style, iba kasi pag public fast-paced lahat. Kumbaga, kung kaya i-cram ng isang araw, isang buong textbook kagawin. Oo, totoo. Another thing pa yung experience ng friend ko currently. Nag-transfer siya ng school and then parang hindi niya nagustuhan yung environment, hindi niya nagustuhan yung students. Like, from his preference lang naman. So, yun nga, kaka-transfer niya pa lang sa bagong school. Tapos umalis siya agad. Like I said, if you're unsure, pumasok ka na sa sumugod ka na. Like, but if you don't like it, then leave. Ayos lang nun kasi walang pipigil sa'yo. It will still be your decision naman. Totoo. Your life. Pero kayo ba guys, like, kayo ba yung nag-decide na mag-transfer kayo or parents nyo yung nag-decide? Parents ko sa akin mostly. Ako kasi, ikaw na nag-decide. Nung para bumalik, ako na nag-decide. Ako kasi tinatanong ako, saan ba gusto mag-aral? Then ako, kung saan kayo mas like makakatipid? Tapos yun, never ending na story. Saan mo nga gusto mag-aral? Sabi ko, dyan na lang ulit. Sabi ko, para wala nang mas malapit sa bahay. Kaya yun. Medyo hindi lahat kasi nabibigyan ng privilege na bigyan ng So choice. it's important din for us to be considerate of talaga. our parents. Tsaka dapat talaga ito. Kasi sila yung mag-finance Kung sino man yung mag-finance ng studies mo, dapat kausapin mo sila. Kasi sila yung mag-adjust. So we have one more. One last question. One last. Sino bang magbubulot nila? Sige na. Marga. Marga na. Dahil special ka sa'yo ang last. How does transferring schools affect a student's social life and sense of belonging? Nako. Fico, it affects their social life. Kasi natutunan ko kay Alex na yung sa new friends, they may have trouble making new friends or they may miss their friends and feel left out dun sa dati nilang school. Kayo, what can you guys add to it? Speaking of that, meron din ako mga ganyan na-encounter, especially this school year. Pero yun nga. And then yung sense of belongingness, parang syempre, culture shock siya. Parang lahat, Parang alam yung OP. ginagawa, parang OP siya. Parang, oh my God, paano to? Paano ganyan? Parang, iba kasing kultura nila. Iba yung especially sa wika. Kasi, Language din. For example, ako, siya Bisaya. Ako, Kuyunin. Kuya ba Kuyunin? So, iba yung kultura namin dalawa. Minsan may mga time na nag-Kuyunin ako, na-awkwardan siya. Parang ganun yung belongingness. Parang yun na talaga yung culture talaga. Minsan naging barrier din yun. And another thing sa school is yung cliques. Okay. Yeah, oo. Like, there's, We have ito the yung popular the group. jock, Like, the popular girls. totoo siya. Like, nagulat ako. Like, The nerds. subtle lang siya pagdating sa school, pero it's there. Mararamdaman mo talaga that there's a group of people talaga. May There's faction yan. Nakilala talaga. Pressure ka May talaga. K-pop fans, Especially gamers. na the band members. yung mga campus crush. Oo, yung mga yeah. boy band, literally, mga K-pop idol. Ganun. Sa akin naman siguro dito, para sa akin, on my own experience, siguro sa social life, siguro nung nag-transfer ako, nung pag-grade 4 ko, mas maraming nag-open opportunity sa akin. Like, Really? oo. Like, na-introduce ako sa journalism, na hanggang ngayon gusto ko pa rin nag-journal, na-enjoy ko siya. Kaya siguro na, nagpi-play talaga rin ng malaking factor yung pagna-transfer kasi, there are many opportunities talaga. Yun din yung nangyari sa akin sa yung pinag-transferan ko. Like, tumaas yung grades ko doon. Oo, tumaas yung grades ko doon. Pero like, since uncomfortable nga ako sa environment, I chose my peace. I put myself first. Kaya yun. Mind over stuff. Mind over matter. Mind over matter. Tsaka siguro sa social life, siguro, nabanggit yung nga dati, kanina na-OP kayo noon. Kasi sa akin din, ganon din ako noon. OP ako dun sa una kong school. Then, nung pag-transfer ko sa another school, doon ko na doon na ako, parang na-form ko yung confidence ko. Like, nagkaroon ako ng mga new friends, ganon. Na sila din nag-introduce sa akin ng mga opportunities. Like,
Yeah, it's really a big thing talaga na nakaka-affect din talaga. Kasi may mga bagay talaga na kung para sa'yo, para sa'yo. Grabe, that's very sensible. Oo naman talaga. Si Alex pa ba, di ba? So there goes our takeaways for this discussion. Again, this is TK, your AOK host. And I'm Alexa, your resident ate na pwede nyo sa kausapin anytime, anywhere. Ang queen yung kahit kailan, hindi naubusan ng kwento. Walang iba kundi si Migo. And this is Marga, your friendly neighborhood host. Don't forget to like and follow our Facebook page para like kayong updated sa freshest and latest content from Black Screen Productions. And syempre, mag-like, comment, and i-share nyo na rin po sa kanya-kanya yung newsfeed para mag-expand and dumami pang manood ng Podcast Yarn. Don't forget to subscribe and turn that notification bell sa YouTube channel ng Black Screen Productions para updated kayo sa mga newest episodes ng Podcast Yarn, New Gen. At don't forget to follow us on TikTok under Black Screen Productions. We are now also available at Spotify, so don't forget to check us out at Podcast Yarn. See you on the next episode of Podcast Yarn New Gen! Hey Gen Z peeps! Welcome to another episode of Podcast Yarn New Gen! So for today, we're going to play a game of It Were You. The topic revolves around the Gen Z term situationship. Ang weird naman kasi ng concept ng situationships, ano? Medyo confusing siya for some. Ako lang ba yung parang ano? Parang alanganing best friend, alanganing Oo. jowa. Ano siya? 50-50 In my opinion, it's not worth getting into. May pinakilala akong best friend kay dad, sa kay mom. Ay, shoutout pala sa'yo, best friend ah. Shoutout sa'yo. Nag-bless bigla. Sabi ng dad ko, nak, parang hindi pa man ako ready, nak. Parang you're too young and stuff. Kung experience na no level, wala pa ako talaga na experience. Marami lang kwento sa akin. Oy, legit. Tanungin nyo. Guys, pag nilabas ng episode na to, mention nyo ako. Tanungin nyo mga kaibigan ko. Pakicheck yung Twitter nito. Pakicheck nga. Pero Nasarili they niyang say, kwento mo situationship hurts more than a relationship. totoo. Kasi ang relationship kasi nangyari na kayo. But ang situationship, parang you're low-key, like deep inside, you're asking for more. Oo. Parang gusto mong maging relationship.